PBBM, ayan ito. Ito na kung saan, no? Hindi na, yung parang humingi ng paumanhin si PBBM dito sa nagaganap, no? Nagsorry sa Malacanang na katiwalaan ng gobyerno. Yan yung magiging topic natin. Ito, pasukin na natin. Para hindi na tayo magbasa, no? Meron naman tayong video. Play na lang natin yung video. Ngayong araw, ipagpagpatuloy. Oy, syempre, bago tayo magsimula, shoutout muna, no? Magandang gabi po sa lahat, no? Welcome po sa Birahan PH. Doon sa mga hindi pa po nakakapag-like, mag-like na po kayo at baka mag-like pa yung iba. Syempre, bati muna tayo ng konti. Boss Rio Tronics, shoutout. Mama Chris Rose, oy, Ma'am Chris Rose, shoutout. Si Boss Pilcas PH, shoutout. Si Boss Billy. Yan. So, shoutout po dun sa mga bagong dating. Puntahan natin to si PBBM, ang ating mahal na Pangulo, at siya ay may i-anunsyo. Araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, ipagpagpatuloy ko po ang mga report sa taong bayan tungkol sa mga natuklasan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan tungkol sa mga flood control project na nakita natin na ghost project o hindi maganda ang pagkagawa. Ngayong araw, nais kong ilahad sa inyong ang mga natuklasan ng Office of the Ombudsman kaugnay sa reklamo ng DPWH ukol sa isang mapogi itong Pangulo natin, no? Pogi, no? Wala, biruin na, imagine nyo pong si Digong yung nagsasalita. Malaki yung ilong, tas may butas-butas pa yung ilong, di ba? Tignan mo naman Pangulo natin, no? Oo. Di ba? Ang sarap ipamalita yung mga binabalita ni PBBM. Di ba? Pogi. Ganyan dapat. Hindi lang hindi lang gentleman. Pogi pa. 'Di ba? Mukhang mabango. Ganun ang Pucha, magba-vlog. Yung mga ibang vlogger ng team ni Magalong, mukhang mababantot ang pucha. Mga team bantot. Oh, ito talaga. Ganyan dapat. Tamo ka, hindi na yan casual. Pero favorite ko yung color na green eh. Favorite ko talaga yung color ni green. flood control project sa Kulaman, Jose Abad Santos sa Davao Occidental. Ito ay may halaga na halos 100 milyong piso at ipinagkaloob noong 13 January 2022 sa St. Timothy Construction Corporation. Ay, 2022. Nadadali ka na naman, Digong. Sa investigasyon, ang proyektong ito na sinasabing natapos noong 2022 ay hindi kailanman nasimulan. Sa inspeksyon ng CIDG noong 25 September 2025, natukoy na walang anumang konstruksyon sa lugar na yon. Kinumpirma ng mga indigenous peoples at barangay officials sa kanilang joint affidavit. Oy, wait lang. Bakit may S? Sorry. Hindi, pwede. Hindi, sorry. Na walang naganap na implementasyon ng proyekto. Natuklasan ng Ombudsman yung mga isinumiting final billing, certificate of completion at inspection reports ay palsipikado. Patay ka! Palsipikado! Hindi tumutugma sa aktwal na kalagayan ng proyekto. Maging mga video at larawan na hinarap ng respondent ay walang timestamp at hindi mabalidate na tumutukoy sa proyektong ito. May mga private at public na individual na pinangalanan sa reklamo na kinabibilangan ng sa St. Timothy, si Cesar. Magaling magsalita si PBBM no? Talagang, hindi kasi, di ba nagba-vlog din to dati? Hanggang ngayon naman parang yung niya, in a form of vlogging yung, yung pag niya. Talagang, ang tawag mo, yung statesman.
Di ba? Magaling talaga tong Pangulo natin. Tapos ano pa, ano? Pogi pa eh. Pero alam nyo, nung ano, bago tayo bumitaw sa ano talagang, bago tayo tumigil muna sa pagla-live ng pansamantala nung 2 days ago. Dapat, ang i-content ko yung mga ano eh. Kasi kalakasan nung kay Aimee, yung pagbibintang niya, na adik-adik. Ang ganda sana nung mga ipi-play natin, yung mga dati niyang mga previous na mga live stream niya eh. Nakaka-good vibes talaga eh. Kasi ang cute nung family nila. No? Talagang, ako talaga, no, nung, especially nung, ngayong, nung pinanood ko yung mga dati niyang vlog, no, medyo talagang proud ako maging loyalista. Tsaka proud ako na sinusuportahan ko si PBBM. Yung family niya, it's a very beautiful family. No? Talagang, saktong-sakto kung gusto mo siyang yung idolin ba, no? Mabuting ama. 'Di ba? Mabuting asawa, magaling na pangulo, mabuting anak sa nanay at sa tatay, mabuting kapatid. Yun yung ano eh. 'Di ba? Tapos binabangag lang ng mga ano no, ng mga DDS. Winawalang nga. Hindi ko naman alam kung anong pinakita ba ni PBBM sa kanila, no? Ewan ko sa inyo, no? Tingnan nyo, yung pinuno natin, ang laki ng kasi nung pinagkumpara ko, nung eleksyon, stress na stress siya, pero makikita mo, malaman-laman pa eh. No, ngayon talagang laki ng tinanda, no? Laki ng tinanda ni PBBM. Best president talaga. Palakpakan nga. Complete package, no? Basta ito. Sara Rowena C. Discaya at Maria Roma Angeline D. Rimando. Meron pang iba, mga ibang nasa ahensya ng DPWH na nasama rin sa kasong ito. Dahil ayon sa ombudsman, ang mga respondent ay naglabas at nag-aproba ng mga dokumentong ginagamit para sa pag-request at pag-release ng buong halaga na halos 100 million pesos kahit na walang natapos o nasimulang proyekto. Ayon sa kanilang finding, Grabe, kakapal ng mukha nyo. Kapal ng mukha ng mga hayop na yan. Winawalang niya yung mga Pilipino. Ina niya. ang mga respondent na ito ay kumilos ng may manifest partiality, bad faith o gross negligence. Nagdulot sila ng undue injury sa gobyerno at nagbigay ng unwarranted benefit sa kontraktor. At may pakikialam ang ilang private respondents sa nangyaring sabwatan. Nagrekomenda ng ombudsman na magsampa ng kaso para sa malversation through falsification at paglabag ng RA 3019 Section 3E. Ang malversation ay non-bailable. Mabigat ito dahil hindi nila mababayaran ang kanilang paglaya. Pag Yon! Ikulong na agad yan! Di ba, Ma'am Ninita? Nagtatago na. Nakatago na. Wag naman! isampa na ang mga kasong ito sa korte, ang susunod na hakbang ng judiciary ay ang paglabas ng arrest warrant para sa mga pinangalanang individual. I have directed DILG and the PNP to ensure that they know the whereabouts of Diskaya at nung iba pa. Para paglabas ng arrest warrant ay maaresto na sila kaagad. Umpisa pa lang ito. Marami pa tayong ipapakulong at marami pang magpapasko sa kulungan. Maraming salamat. Oh, yun. Palakpakan. Magandang araw po sa inyong lahat. Si President naman, no? Mr. President naman, gusto mo pa repeat performance eh. Okay na yan. Ayan, no? Yun yung Pangulo natin, di ba? Ganun. No? Napakagaling. Pero, hindi kami may mga kakasuhan na, may mga ikukulong. Hindi kami naniniwala. Hanggat hindi talaga nakakulong. Anak ng pating, oh. Wala, magpapasko na.
Wala pa rin nakukulong. Pucha, December ano pa lang, Brad? December 5 pa lang. Masyado kayong atat. Oh, pag may napakulong, anong gagawin natin? Nga na naman kayo. Tatatatangan nyo dyan mga DDS kayo, kaya kayo nakaka-categorize ng mga bopols eh. Talsik pa yung laway ko. Boss Jordan G, cut mo yun ha. Makita mo, tumalsik. Hanggang... Ayan, syempre, doon tayo sa final topic natin. Extend tayo ng 10 minutes, mapapagalitan tayo. Medyo mabagal yung ano natin eh. Mabagal pa yung facing natin. Ito, tapos nag-sorry. Marcos nag-sorry sa mala-cancer na katiwalaan sa gobyerno. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na dumaan ang bansa sa pinakamahirap na panahon dahil sa malawakang operasyon kontra korupsyon na binuksan niya sa SONA. Ayun, dami nagkiklaim eh, no? Isa pa to si Magalong na siya daw. No? Siya daw talaga yung ano. Siya yung dati pa. Yung mga claim ng grupo nila. Dati pa kami sumisigaw na anti-corruption. Anak ng teteng ko. Pucha, hindi mo imbestigahan yung Bagyo. Unang-una sinunog. Oy, kamusta na yung ano dyan? Sinirang ano, mga dokumento, yung mga ebidensya raw. Ng DPWH. Anong problema? Nga na. O anong balita dun sa tennis court? Alam niyo po, sa totoo lang, no? I think I struck a nerve. Ulul! Anyways,